Mapagpalang araw sa ating lahat mga kaibigan. At tayo ay muling nagpapatuloy sa ating series sa siyam na uri ng Chosen Ones. At kung hindi mo pa alam kung anong uri ng Chosen Ones ka, ay panoorin mo ang ilan pang mga videos ko na nauna. Sa video na ito, aalamin natin ang tunay na misyon ng isang intercessor. Paano nga ba kung ang mga laban na hindi mo nakikita, ikaw pala ay nakatalaga para harapin? Paano kung ang bigat na nararamdaman mo ngayon ay hindi lang para sa iyo, kundi para din sa iba? At paano kung ang mga panalangin mo ay may kapangyarihang magbago ng kapalaran ng isang tao? Ang lihim na kapangyarihan ng panalangin at pakikidigma sa Espiritu, ang intercessor. Welcome back to Patnubay TV. Ang intercessor ay underrated na chosen one sapagkat sila yung nagtatrabaho sa background. Sila yung laging nagdadasal. Sila ay tagapamagitan at mandirigma sa Espiritu para sa iba. Kung ikaw ay isang intercessor, ang misyon mo ay ipanalangin ang mga taong hindi na kayang ipaglaban ang sarili nila. Tumayo sa pagitan ng panganib at ng taong nangangailangan, makaramdam ng spiritual burden at dalhin ito sa panalangin. Ikaw ay tahimik na mandirigma. Ikaw ay lumalaban kahit walang nakakakita. Hindi ka sigurado kung ikaw ay intercessor, pero marami ang mga intercessor sa panahon na ito. May mga palatandaan na ikaw ay isang intercessor. Una, madalas mong maramdaman ang bigat ng ibang tao. Parang dinadala mo ang problema nila kahit hindi nila sinasabi. Pangalawa, natural kang nagdadasal para sa iba. Madasalin ka talaga. Hindi mo ito mapigilan. Automatic itong lumalabas sa iyo. Pangatlo, nakakaranas ka lagi ng sudden urge to pray. Halimbawa, agad-agad nagdadasal ka. Yung agad-agad, yung mga bigla ka nang pupunta sa isang sulok o kaya sa isip mo, magdadasal ka. Para panalangin ng isang tao nang hindi mo sinasabi doon sa tao na, oy, pinapanalangin kita. Hindi ba sa pagdadasal mo na lang yung tao tapos alis ka na? Meron kang sensitivity sa spiritual atmosphere. Nararamdaman mo kung may mali kahit tahimik ang paligid. Yung mga espiritu, mga elemento, mga negative energies o kahit positive energies, ito ay nararamdaman mo. Panglima, may mga pagkakataon na nasasagot ang mga panalangin mo at alam mong hindi ito coincidence. May mga marka sa palad ang mga intercessor. Una, meron silang mystic cross. Ito yung napakalakas na spiritual connection nila, napakalakas na intuition, na ito ang nagsasabi, ito ang nagbubulong sa iyo kung ano ang dapat mong gawin, kung may mali, may tama. Pangalawa, meron kang vertical lines sa ilalim ng Mercury o Mount of Mercury sa little finger mo. Ito ay sumisimbolo sa healing at communication gift. Ito yung panalangin at salita. Pangatlo, meron ang star mark sa Mount of Jupiter. Ito ay sa ilalim naman ng index finger. Ito ay spiritual leadership at calling. Kaya pag meron kang nakita na star sign dito sa hintuturo mo, ikaw ay isang intercessor. Pangapat, meron kang deep heart line. Yung heart line ay malinaw at malalim. Ito ay sumisimbolo sa malalim na compassion at empathy.
Sa panahon natin ngayon, meron pa bang mga intercessors? May mga taong tahimik na nagdadasal para sa pamilya. Kaya kung ikaw ay laging nagdadasal para sa iyong pamilya, ikaw ay isang intercessor para sa iyong pamilya. Kung sa simbahan naman o sa kahit na anong community, ikaw ay kabilang sa mga prayer warriors, ikaw ay isang intercessor. Sa mga kaibigan na lagi nandyan kapag may problema, na kapag dumaing sa iyo o nagsabi sa iyo ng problema, agad mo silang ipinagdadasal. Ikaw ay intercessor para sa mga kaibigan mo. Sila yung mga taong nag-aali ng oras para sa spiritual support ng iba. Sila yung mga hindi sikat. Minsan hindi mo nga sila napapansin eh. Pero malaki ang epekto nila sa buhay ng iba. Sila ba yung hindi naman naghihintay ng kapalit pero ipinagdadasal ka lagi? Na maaring hindi sila nakakatulong financially, pero ipinagdadasal nila kung ano yung sitwasyon. Maraming intercessor sa Biblia at sila yung mga leaders din, tulad ni Moses. Siya ay nananalangin para sa Israel upang hindi sila maparusahan. Si Daniel naman, patuloy na nananalangin kahit may panganib. Si Abraham, nananalangin siya, nakiusap para sa Sodoma. Si Yehoshua o ang modern Jesus, translated Jesus, ang ultimate intercessor para sa sangkatauhan. Mga kaibigan, huwag kayong magtaka kung ang tawag ko sa ating Panginoon ay Yehoshua sapagkat ito ang kanyang original name sa Hebreo. Ang Yoshua ay ang tawag sa kanya ng mga apostol. Ang mga apostol ay hindi siya tinawag na Jesus. Ang Jesus ay translated name pagkatapos ng maraming translation sa Biblia. So, kung naririnig ninyo na tinatawag siyang Yoshua sapagkat ito ang kanyang original name. Kasi ayaw ko siyang tawagin sa pangalan na translate lamang ng tao. Lahat ng mga binanggit ko tulad ni Moses, ni Daniel, ni Abraham, ni Joshua, lahat sila ay may iisang katangian. Ipinaglaban nila ang iba sa pamamagitan ng panalangin. Maaaring ikaw kaibigan ay nananalangin para sa ibang tao. Maaaring ikaw ay isang intercessor. Ngayon, kung identified mo na at confirm na ikaw ay isang intercessor, kailangan mong i-develop ang iyong gift. Una, palalimin ang iyong prayer life. Kusa naman nangyayari sa ito. Hindi lang basta panalangin, kundi dapat merong focus at sincerity. Yung iba kasi pag nananalangin, bukang bibig lang, para lang masabing nananalangin sila. Pero ang totoong intercessor, meron itong focus, merong sinseridad, nang gagaling sa puso sapagkat ramdam nila o dama nila ang pangangailangan ng mga tao. Pangalawa, matutong makinig sa inner prompting. Ito, prompting, gumagana ang iyong mystic cross. Kailan ka dapat manalangin at para kanino? Sapagkat may mga panalangin na mali. Maraming panalangin na mali. Ang unang ipapanalangin dapat natin, at ang magsasabi naman sa iyo nito ay ang iyong mystic cross, meron kakaroon ka ng intuition. Ang dapat nating ipanalangin ay ang katwiran ng Diyos, ang kalooban ng Diyos. Halimbawa, sapagkat tunay na maraming panalangin na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Narito, babasahin ko sa inyo ang Marcos chapter 8 verses 31 to 9 and 11. Mula noon ipinaalam na ni Joshua sa mga alagad niya na dapat siyang pumunta sa Jerusalem at dumanas ng maraming paghihirap sa kamay ng mga pinuno ng mga Hudyo, ng mga namamahalang pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. At siya'y ipapapatay nila, ngunit sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay.
Kaya dinala ni Pedro si Yeshua sa isang tabi at sinabihan, "Huwag sanang ipahintulot ng Diyos, Panginoon, hindi ito kailanman mangyayari sa inyo." Hinarap ni Yeshua si Pedro at sinabi, "Lumayo ka sa akin, Satanas. Pinipigilan mo kung gawin ang kalooban ng Diyos, dahil hindi ayon sa kalooban ng Diyos ang iniisip mo, kundi ayon sa kalooban ng tao." Dito mapapansin mo na sinabihan ni Yeshua si Pedro, "Lumayo ka sa akin, Satanas." Pinipigilan mo kung gawin ang kalooban ng Diyos. Ang intention dito ni Pedro ay huwag magdanas ng kahirapan, ng pasakit, ng parusa ang Panginoong Yeshua. Kaya binanggit niya na huwag sanang ipahintulot ng Diyos. Mabuti kung titingnan natin ang intensyon ni Pedro. Pero hindi ito ang kalooban ng Diyos. Masama ba na maghangad ang tao na huwag dumanas ng kahirapan, huwag dumanas ng kapighatian, huwag dumanas ng mga bagay na mukhang masama sa isang tao? Masama ba ang ganoong hangarin? Ano nga ba ang kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos ay narito, at sinabi ni Joshua sa kanyang mga alagad, "Ang sino mang gustong maging alagad ko ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili." Itakwil ang sarili, ibig sabihin, hindi mo dapat isipin kung ikaw ay may posisyon, kung ikaw ay mayaman, kung ikaw ay isang tao na may kapangyarihan. Kailangan mong itakwil ang iyong sarili na para bang ikaw ay wala kang sinasabi. At pasanin ang kanyang krus. Pasanin ang iyong sariling krus. Pag sinabing krus, ito yung pasakit, ito yung hirap. At sumunod kay Yeshua. Hindi natin aalisin sa buhay ng isang tao o ipapanalangin ang persecution. Ito ang sabi ng Panginoon, sa mga gustong maging alagad ko. Kaya kung ikaw ay gusto maging alagad ng ating Panginoong Yeshua, papasanin mo ang sarili mong krus. Ikaw ay dadaan sa maraming pagsubok sa pagsunod mo sa Kanya. Ito ang kalooban ng Panginoon. Sumunod sa Kanya bilang alagad. Itakwil ang kanyang sarili. Kung ang isang tao ay dumadanas ng pagsubok mula sa Diyos, ang dapat ipanalangin ay malampasan niya mga pagsubok na ito habang sumusunod o tumutupad ng kalooban ng Diyos. Maglaan ng oras sa katahimikan. Doon mo maririnig ang direksyon. Saan ka patungo? Sapagkat kinakailangan mo malaman ang katwiran ng Diyos at malalaman mo lamang ito kung ikaw ay maglalaan ng oras sa katahimikan. Ang 4, i-record mo ang mga panalangin at ang mga kasagutan sa panalangin mo. Makikita mo ang growth mo. Makikita mo ang development ng mga panalangin mo. Maraming kalaban ang intercessor. Una ay ang pagod, kulang sa pahinga. Ang pagiging overwhelmed o emotional burden, pareho. Emotional na kalaban ng intercessor yan. Pag ikaw ay na-overwhelmed sa dami ng mga ipapanalangin mo, baka hindi na maging sincere ang iyong ginagawa sapagkat napapagod ka na. O kaya naman emotional burden na ito ay nakakabigat na sa iyo. Sobrang bigat na dalhin. Pangatlo, yung ikaw ay nagdududa kung ito ba'y kalooban ng Diyos. Nagdududa ka kung ito ba'y tutuparin ng Diyos. Nagdududa ka sa tao, nagdududa ka sa sarili mo. Discouragement. Ito yung ikaw mismo ay ayaw nang magpatuloy. Kapag ikaw ay meron ng mga spiritual attacks, yung ikaw mismo ay ina-atake na. Meron tayong magiging pag-aaral tungkol sa mga spiritual attacks sa mga susunod natin mga videos pagkatapos ng series na ito. Paano mo naman poprotekta ng sarili mo bilang isang intercessor? Kailangan mo magpahinga at alagaan ang katawan. Huwag kalimutang kumain at matulog. Huwag akuin ang lahat ng problema. Kung meron kang marinig, hindi mo yan problema. Problema nila yan.
Tutulungan mo silang solusyonan ang problema, pero hindi ikaw ang magsosolve ng problema nila. Tandaan mo, ibinibigay ang mga problema na yan upang meron silang matutunan. Kung ikaw ang magsosolve ng problema nila, wala silang matututunan doon. Walang lesson silang maiintindihan kung bakit nagkaroon sila ng problema. At hindi sila matututo, hindi sila magkakaroon ng karunungan. Sapagkat sa pagsosolve ng mga problemang ito, tumataas ang karunungan ng tao. At ikaw naman, mapapagod ka kung ang gagawin mo ay akuin ang problema ng iba. Tandaan mo, kahit ito ay anak mo, kahit ito ay asawa mo, kapatid mo, kapamilya mo. Pag nagkaroon sila ng problema, hindi ikaw ang magsosolve. Magbibigay ako ng isang problema na nakikita kong talamak at maling-mali. Halimbawa, ang anak ay nagnakaw o kaya ang anak ay nagdodroga. Tapos ang gagawin ng magulang ay halimbawa nagnakaw, nahuli, dapat makulong. Instead na makulong, babayaran nila ang pulis, babayaran nila yung bibilhin nila ang hustisya para wag lamang makulong yung kanilang anak. So mangyayari yung anak, hindi niya malalaman na mahirap pala ang makulong, masama ang magnakaw. Meron palang kaparusahan. Ang iisipin niya, madali lang lumabas ng kulungan kahit magnakaw siya na magnakaw. So mangyayari, ang bata, magnanakaw na magnanakaw. Kasi alam niya, makakalabas at makakalabas siya. Walang magiging problema sa kanya. Ano ang itinuturo doon? Pangungunsinti. Ang bata ay nagiging lubusang masama. So mabuti ba ang ginagawa ng magulang? Sa tingin ng magulang, mabuti kasi natutulungan niya yung anak niya. Sa tingin niya. Pero hindi ganoon ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay tayo ay matuto. Ngayon, kung hindi natuto ang bata, ginagawa mo ang kalooban ni Satanas. Sapagkat ang bata ay patuloy na nagpapakasama dahil sa iyo. Ito yung mga talamak ng mga problema. Halimbawa, ang bata ay nagdo-drugs, nahuli o kaya nagbebenta na ng drugs. Itatago ng magulang at mga kapatid. Maraming gumagawa ng ganyan. Halimbawa, hinahanap na ng batas, itatago nila at ayaw nila na mahuli. Ano ang matututunan doon ng bata? Matututunan doon na lalo pang magbenta kasi maraming tumutulong sa kanyang makapagtago siya. At kung mahuli, may mga pamilya siya na ilalabas siya. Kaya ipagpapatuloy niya ang pagdodroga at ang pagbebenta ng drugs. Ito ba ang kalooban ng Diyos? Ito ang kalooban ng tao. Ito yung maraming mali na ginagawa ng mga tao sa ating paligid. Iniisip nilang makakabuti sa kanila. Iniisip nila na magbabago din ang tao. Hindi. Kailangan may kaparusahan sa bawat ginagawang kasamaan at dapat doon pa lang matuto na ang tao para hindi niya na ulit-ulitin at hindi siya lubusang maging masama. Pagkatapos mong panalangin ang mga tao, matuto kang mag-release ng kabigatan. Pagkatapos mong manalangin, iyon namang tutulungan ang iyong sarili na huwag mabigatan sa mga ginagawa mong pananalangin para sa iba. Spiritual, manalangin ka para sa sarili mong proteksyon kasi importante na proteksyonan ang sarili mo. Huwag kalimutan ang sariling koneksyon sa Diyos. Yung iba, baka tao na ang sinusunod mo at hindi mo na sinusunod ang kalooban ng Diyos. Sapagkat may mga tao na sasabihin, ipanalangin natin si ganito. May mga spiritual leaders na hindi rin konektado sa kalooban ng Diyos. Kahit sa loob ng simbahan, maraming mga panalangin na mali at hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Paano mo iingatan ang sarili? Piliin kung kailan mag-i-intercede at kailan magpapahinga. Hindi sa lahat ng oras, ikaw ay mag-i-intercede o ipapanalangin mo ang iba. Huwag pabayaan ang sarili habang tumutulong sa iba. Alagaan mo ito.
Alagaan mo ang templo ng Diyos. Panatilihin ang humility, manatiling grounded, panatilihin mapagpakumbaba. At kung magkaroon ng kasagutan ang Diyos sa mga panalangin, laging ibalik sa Diyos ang pasasalamat. At kung ikaw ay maraming mga burden na hindi mo na kayang dalhin, ito ay ipagpasa Diyos mo. Ang Diyos ay maglalakad na kasama mo habang ikaw ay nag-i-intercede para sa iba. Tandaan mo, ikaw bilang intercessor ay daluyan ng kasagutan sa mga panalangin. Hindi ikaw ang source. Hindi ikaw ang tumutupad ng panalangin. Ang intercessor madalas umiiyak para sa iba. Lumuluha sa panalangin kahit walang nakakaalam. Pero sa bawat luha, may nababagong buhay. Ang isang chosen one bilang intercessor, ikaw ay may misyon na manalangin at ipaglaban ng iba. Ito dapat laging ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa katwiran ng Diyos. May malalim na empathy at spiritual sensitivity. Kailangan alagaan ang sarili habang tumutulong. Huwag mong pabayaan na bumagsak ang templo ng Diyos o ang katawan mo. Dapat protektahan ang sarili laban sa lahat ng uri ng pagod at spiritual attack. Kung nararamdaman mong isa kang intercessor, i-comment mo, ipaglalaban ko sila sa panalangin. At huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang Patnubay TV kung ikaw ay bago pa lamang. Mga kaibigan, sa susunod na video, pag-uusapan naman natin ang isa pang makapangyarihang uri ng chosen ones, the truth tellers. Malalaman mo kung ikaw ba ay tinawag para magsalita ng katotohanan, kahit masakit, kahit delikado. Kaya manatiling nakatutok dahil ang susunod na ito ay magpapakita ng tapang na hindi kayang patahimikin. Tandaan mo, ang tunay na intercessor ay hindi lang nagdadasal. Siya ay lumalaban para sa iba sa paraang hindi nakikita. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayo hanggang sa muli mga kaibigan.